Kung matatandaan ninyo nga mga tropa na itong South Sudan ang isa sa muntik ng tumalo sa Amerika noong nakaraang exhibition game. Malaking challenge din ito para sa Team USA lalo na at sila ang magtutuo sa susunod na laban. Dahil nga may pinanghahawakan pampalakas ng loob ang South Sudan ngayon. Nung tinapak-tapakan sila at ginawang ignorante ng former NBA player na si Gilbert Arenas. Come on, man. Cool Runnings? We're not supposed to lose to the Cool Runnings team. That's the last team we're supposed to lose to or be close with. They don't even have shoes. They get their shoes from America. We got to ship them shoes. They had to use the shoes that we have extra, leftover shoes. They use leftover shoes that the USA team can want. Y'all can use. Kung hindi man France at Germany ang magpapahirap sa USA sa Olympic, ay siguradong isa ang South Sudan sa magbibigay ng seryosong laban para sa mga Amerikano. At kung mangyari nga ito, ay isang malaking achievement ito pag natalo ng South Sudan ang Amerika. Subalit kung noon nga ay nililimitahan ng Team USA ang playing time ng kanilang mga manlalaro at hindi pa gaano kaseryoso ang kanilang depensa, ay inaasahan na rin naman na ipapakita na nila ang 100% na lakas ng kanilang team. Isa pa nagbabalik na rin naman nga sa Team USA ang isa sa kanilang mga legit na scorer na si Kevin Durant na ni-remind pa lang ang buong mundo noong nakaraang araw kung bakit siya ang best player pagdating sa Olympics at bakit dapat silang katakutan sa kompetisyon na ito. Kaya isang malaking palaisipan nga para sa South Sudan kung papaano nila papahintuin o papabagalin ang opensa at shooting ni Durant nang hindi maapektuhan ang kanilang depensa kina Stephen Curry at LeBron James. Bukod rin nga dyan, paghahandaan pa nga po nila ang posibleng mainit na shooting ng Team USA sa 3-point line. Kaya malinaw na nga na dehado pa rin talaga ang South Sudan sa kanilang pangalawang paghaharap. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naibalitang mas madaling trade na pwedeng gawin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season kesa kay Jerami Grant. Ginagawa na nga mga tropa ng Los Angeles Lakers, especially ni Rob Pelinka, ang lahat ng kanilang makakaya upang makuha lamang ang kanilang pinaka-target na si Jerami Grant ngayong off-season. Ngunit sadyang nagmamatigas pa rin naman nga dito ang mismong front office ng Portland Trail Blazers sa kagustuhan nito na makakuha ng 2 future first round pick bilang kapalit ng kanilang player. Kaya ayon nga sa ilang mga NBA analyst, oras na rin naman nga daw po para tumigil na si Rob Pelinka sa pakikipag-usap o pakikipagnegosasyon sa Blazers. Mas mabuti na lamang nga daw po na maghanap na lamang sila ng iba pang magagaling na players na pwede nilang makuha, kagaya na ni Cam Johnson. Well, naibalita na rin naman nga po nung nakaraang araw na nakipag-renegotiate ulit nga po ang Lakers sa team ng Brooklyn Nets upang makuha na nila ang matagal na nilang target na si Cameron Johnson at Dorian Finney-Smith na malaki rin naman nga ang maitutulong sa Los Angeles Lakers. Bagamat man nga hindi sila ganong kagaling na player kumpara kay Jerami Grant, ay mas madali rin naman na silang kunin sa trade. Since kakailanganin lamang na nga ditong i-offer ng Lakers sa Nets ang kanilang mga players na sina Christian Wood, Gabe Vincent, Cam Reddish at ilan sa kanilang mga future second round picks.